Mapagpalang araw sa inyo lahat. Ngayon samahan nyo kami ni bro kung anong makukuha namin sa ilog at kung anong luto ang gagawin namin sa aming mga nako. Pagkababa pa nga lang namin ng ilog, prutas at gulay ang tumambad sa amin. First time ko sa Taiwan makakita ng saging at puso dito sa Taiwan, kaya naisip ko sobrang biyaya ang bansang ito. Bigay nga pala ni Papa John, Paring Noy ang mga prutas at gulay na ito. Sobrang dami kasi nang na-harvest nilang saging at mga puso. Pero nagtaka ako, OFW din silang katulad ko. Paano sila nagkasaging ng ganito? At nalaman ko itinuro nila na walang may-ari ng mga sagingan dito. Nasa tabi lang ng ilog, nasa gitna ng gubat, at malaya ang sino mang masipag na magkakagustong kumuha ng saging dito. Nung nasa Pilipinas ako, hindi man lang sumagi sa isip ko na may ganitong bansa pala na napakayaman sa mga ligaw na halaman at gulay. Sa mga napapanood ko kasi sa vlog, puro lang mga yamang isda ang nakikita ko. Pero pagtapa ko sa bansang ito, grabe pala, hindi lang ako mamamangha sa malalaking tilapia at mga karpa at iba't ibang klaseng isda rito. Maging prutas at gulay nagkalat lang sa batuhan sa may tabing ilog. Grabe talaga. Dahil nga sa pagkamangha ko, naging malikot ang isip ko. Sabi ko na lang, kailangan dagdagan ang meaning ng kapag may itinanim, may aanihin. Wala naman kaming itinanim pero ang dami naming ani. Tingnan nyo naman. Malalaglag na yung puso ko. Nahuhulog na sa iba. Kinakailangan siguro naming itanim sa aming sarili ang salitang kapag may tiyaga, may nilaga. Matyaga ka lang dito sa bansang Taiwan, napakarami mong paglilibangan tulad nitong pagkuha ng gulay, pangingisda at kung ano-ano pa. Siyempre makakasave tayo pag maraming ganito. Ang alam ko lang nung nasa Pilipinas ako, magtatrabaho lang ako sa bansang Taiwan at tutulungan ang kapatid ko na maging cameraman. Pero nang nasa Taiwan ako at bago pa lang ngayon, naranasan ko ang magkaroon ng mga kaibigan. Mga kaibigang masayahin, mapagbigay, taliwas sa sinasabi ng iba na mga gahaman. May gahaman bang isinishare ang mga napapakinabangan sa ilog ng Taiwan? Ano tawag yan, Paring Noy? Ano tawag? Hindi yan sa paano? San Pablo. Hindi namin naramdaman ang pagod sa pagtawid namin sa ilog, pag-akyat sa bundok at pagbaba sa bundok sapagkat mayroon kaming kulitan at tawanan. Tunay nga pala ang kasabihan, makita ko lang siya, ang puso ko'y sumasaya. Ay, hindi pala para dito yon. Ilang oras nga lang kami sa ilog pero napakadaming dala namin pag uwi. Ayan, may saging, may isda, may gulay, may kamatis, at kung ano-ano pa. Napakayaman talaga ng bansang ito. Higit sa lahat, ang kasayahang dala-dala namin sa tuwing kami magkakasama sa oras na ito. Ayan nga, kabu-voice over ko, hindi ko na malaya na hindi nakasya pala yung puso. Buti na lang, andyan si Papa John, Paring Noy. Napaka-expert nilang magbagahe, siguro bagger sila dati. Pinahirapan nga pala kami ng 2 pusong nakatali sa saging. Naisip ko, napakahirap pala sa buhay natin kung may 2 pusong nakadikit sa atin. Kinakailangan palayain ng isa o putulin para makabiyahe tayo. O tulad niya ni Papa Ryan, no? Happy Valentine's! Parang New Year. Hindi na nga babalatan pagdating po. Ho, ho, ho! Dahil nga bihira kaming makakita ng saging at makatikim nito, nagpasya kami ni bro na pumunta sa ilog at lutuin ito. Gagawin namin itong binagkat. Yung pala sa hindi nakakilala ng binagkat, ito nga pala yung paraan ng panliligaw namin dati nung kabataan namin. Ang ibig sabihin po ng binagkat ay ito po'y tinamisan o minatamis. Pwedeng saging, pwedeng kamote. Pero napakasarap po nitong saging na ito. Unang-unang gagawin, ilalaga muna ang saging, lulutuin. Nabanggit ko nga pala kanina na paraan ng panliligaw ito. Tama po kayo. Panliligaw po ito sa amin sa Pulan. Habang nagme-merienda kami ni bro, ikwento ko muna sa inyo kung paano ang panliligaw sa amin. Noong unang panahon, 1995, tandang-tanda ko pa. Pag manliligaw ang isang lalaki sa isang babae, kinakailangan magpaalam siya sa magulang ng babae. Halimbawa, Lunes gustong manligaw ng isang lalaki sa kanyang nililigawan. Kinakailangan linggo pa lang nagsabi na siya na magalang sa magulang ng babae para siya ay payagan. At kapag pumayag ang magulang ng babae, kinakailangan ang mga tropa ko o mga kaibigan ko ay alam din ang aking panliligaw. Kung dumating na ang takdang araw ng Lunes ng panliligaw, kinakailangan kasama ko ang aking mga kaibigan. Sama-sama kami magtutulong-tulong sa pagluluto. Siyempre, dala na namin yung saging o kamote. Dala namin yung mga rekado tulad ng gatas, asukal at kung ano-ano pa. Kinakailangan alas 6 pa lang, umaaga pa lang ng hapon, nandun na kami sa bahay ng babaeng nililigawan. Yung aking mga kaibigan, sila ang magluluto, sila ang magpiprepare ng aming kakainin na binagkat o minatamis. Ako naman at ang aking nililigawan, mag-uusap kami sa balkonahe.
At ang magulang minsan kakwentuhan din namin. Sa panliligaw na ganitong pamamaraan, ang unang nililigawan talaga ay magulang. Kinakailangan makita ng magulang ng babae na seryoso tayo at kinakailangan ding makita ng ating babaeng nililigawan na seryoso din tayo at siya lang ang ating nililigawan. Naaalala ko habang nag-uusap kami ng aking nililigawan, tulong-tulong ang aking mga kaibigan sa pagpe-prepare ng aming kakainin. Binibiro ko pa nga ang aking nililigawan na kinakailangan yung apoy ng pagluluto ay dahan-dahan lamang para matagal ko siyang makasama at matitigan. Siguro mga 2 o 3 oras kami nag-uusap ng aking nililigawan at biglang tatawag na lang o hahayinan kami ng aking kaibigan. At kapag luto na ang lahat at tapos na ang lahat, sama-sama kaming kakain ng aking mga kaibigan at mga gulang ng babae at lahat ng aking mga kaburautan na mga kapitbahay. Napakadaldal ko na pala, pasensya na po, binoise over ko na lang ang vlog na ito sapagkat napakapangit po ng boses ng cellphone ko sa pagre-record at pagbibideo. Para kasing may problema ang mic ng aking cellphone, mahina po yung mic niya, parang nakakulong na robot. Ganito po ang pagluluto sa amin, pinipisa muna ang saging. Pagkatapos pisain, binabalatan at ayan, lalagyan ng gata. Kapag kumukulo na yung gata, pwede nang ilagay yung saging. Kung may star margarine kayo, pwede ring ilagay. Hihintayin lang natin kumulo yung gata at saging. Pagkakulo nito, pwede nating ilagay yung gatas. Napakasarap po nito pag mas maraming gata o tamang kulo at kinakailangan medyo naiiga siya para nagliliputok. Ayan po, luto na at sobrang sarap. Hindi lang sobrang sarap, sobrang init din pala. Grabe. Yung ganito pong mga pangyayari o mga pagkakataon, naalala ko yung kabataan namin na ganito lagi ang kinakain namin pag time. Ganito ang kinakain namin lalo na pag time ng krisis, lalo pa pag dinadaanan ng bagyo. Kaya hindi po mapapaliwanag yung sayang nadarama ko pag kumakain sa tabing ilog tulad nito. Kasi naalala ko yung aking memory nung kabataan. Napakasarap ng luto namin sa saging. Ngayon naman po ay papakita namin yung luto namin sa puso. Iwan natin itong puso ng saging ni Paring Noy at ni Papa John. Bigay sa atin dahil araw ng mga puso. Niregaluhan tayo ng puso. Gagawin namin daw uko ito. Sinama ko na yung ibutod. Kasi ano naman siya hindi naman to katulad ng saging sa Pilipinas sa atin na sobrang pakla. Kasi natikman namin yung pinaulam sa amin ni Paring Noy nakaraan. Araw ng mga puso. Ayan, malayo tayo sa ating pamilya. Ako lang pala, alam ko yung ibang nakanonood, kung malayo sila. Matapos ko ang hiwain at pigaan yung puso, ito start na kami ni Bron na lutuin yung ukoy. Napakasarap nito. Unang-una kong naalala pag nagluluto ng ukoy yung aking mama. Sapagkat nung bata pa lang kami, ganito siya magluto nito. Minsan nilalahokan niyang dulong, hipon at kung ano pa na protein. Maski nga lang itlog yung lahok nito, napakasarap talaga ng puso ng saging pag iuukoy. Favorite ko talaga siya. Yung isang puso nga ng saging, napakarami ng maluluto. Ito nga kami ni Bro, tikim kami ng tikim. Parang hindi na kami makaintay na maluto yung kanin o maluto itong mga puso. Sapagkat nabusog na kami katitikim, sapagkat sobrang sarap talaga. Pwede nyong itry. Kahit mga bata, magugustuhan to. Bukod sa crispy na, juicy-licious pa. O diba? Yung mga tira nga pala namin saging na hindi pa naluluto, itatry naming pahinugin yung iba. Itatry naming pahinugin kung masarap din. Kasi sabi ni Paring Noy, parang latundan din ito. Pero sabi ko naman, parang saba ito. Kasi natikman namin nung nilaga namin at nilagyan namin ng gata o matamis. Parang lasang saba talaga. At yan nga, naluto na namin yung ukoy. At the best talaga ang ukoy, lalo na pag may sausawan. Meron lang sili, sibuyas, bawang, kunting asin o kahit walang asin. Bahala na kayo magtimpla. Depende sa panlasa ninyo. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng nanood ng bidyong ito. Sa mga naboring at sa mga nagtapos ng bidyong ito, maraming salamat po. At happy Valentine's po sa inyo. Malayo man tayo sa ating pamilya, isipin natin na kasama natin sila sapagkat ang puso natin nandun yung pagmamahal nila. Salamat po. God bless.